10 taon akong naging anino sa sarili kong tahanan. Pero sa isang gabi, dinurog ako ng katotohanan. Habang nilalamig ako sa ulan, si Marco at Bianca ay nagpapakasasa sa perang ninakaw sa aking danggal. "Basura ka na, Andrea!" sigaw niya. Ngunit sa pagtila ng ulan, isang bagong reyna ang sisilang mula sa abo. Handa na ba silang lumuhod sa babaeng itinapon nila? Sino ngayon ang tunay na talo? Hayaan mo na siya, Bianca. Isang plain housewife lang naman si Andrea. Wala siyang alam kundi ang magkulong sa kusina at maghintay sa akin na parang asong nakawag ang buntot. Sa tingin mo ba mapapansin ng utak-ipis na yon na unti-unti ko nang nililimas ang mana niya mula sa mga magulang niya? Masyado siyang kampante sa pagiging martyr niya. Kaya hayaan nating mabulok siya sa sarili niyang katangahan. Ang boses na iyon, ang boses ni Marco na punong-puno ng pagkasuklam at panunuya, ay tila isang matalim na balisong na humiwas sa katahimikan ng malawak na kusina. Hawak ni Andrea ang sandok, maingat na tinitimplahan ng adobong puti na paborito ng kanyang asawa. Ipinagluluto niya ito para sa kanilang ika-10 anibersaryo. May mga kandila nang nakahanda sa hapag, may mamahaling bino, at suot niya ang kulay rosas na bestidong binili niya para lamang sa gabing ito. Ngunit ang voice message na hindi sinasadya nga isend ni Marco sa kanilang group chat ay naging mitya ng pagguho ng kanyang mundo. Nanginginig ang mga kamay ni Andrea. Unti-unting nawala ng lakas ang kanyang mga daliri hanggang sa bumagsak ang sandok sa sahig, lumika ng isang matunog na ingay na bumasag sa kanyang katinuan. Ngunit hindi niya yon pinulot. Nakatitig lang siya sa usok na lumalabas mula sa kaldero. Ang bango ng niluluto niya ay biglang naging amoy ng pagkabulok. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ang lalaking pinaglaanan niya ng 10 taon ng pagsisilbi at pagsasakripisyo, ay tinatawag siyang basura sa likod ng kanyang likuran. Eksaktong 7:00 ng gabi nang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, matikas sa kanyang mamahaling suit. Ang suit na binili ni Andrea gamit ang sarili niyang ipon. Walang bakas ng guilt sa kanyang mukha. Sa halip na yakap o halik para sa kanilang anibersaryo, isang makapal na sobre ang inilapag niya sa mesa. Direkta sa ibabaw ng malinis na placemat na inihanda ni Andrea. "Ano ito, Marco?" Mahinang tanong ni Andrea. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. "Legal documents, Andrea. Annulment papers at notice of eviction. Kailangan mo nang lisanin ang bahay na ito bago mag-umaga." Walang emosyong sagot ni Marco habang nagtatanggal ng kurbata. Napatawa ng mapait si Andrea, isang tawang puno ng luha. "Lisanin? Marco, bahay ito ng mga magulang ko. Sa akin ang lupang kinatatayo, anang kumpanyang pinapatakbo mo ngayon. Paano mo nagagawang paalisin ako sa sarili kong tahanan?" Lumapit si Marco sa kanya. Ang kanyang presensya na dati ay nagbibigay ng init kay Andrea, ay tila naging isang malamig na pader ng yelo. "Wala ka ng pag-aari dito, Andrea? Nakalimutan mo na ba ang mga pirmang ibinigay mo sa akin nung nakaraang taon? Lahat ng shares mo, lahat ng titulo, nailipat na sa pangalan ko. You were too busy being a perfect wife na hindi mo na napansin na wala ka ng hawak kahit isang kusing. You are just a liability now. Bianca is pregnant at kailangan niya ng isang maayos na tahanan. Isang tahanan na hindi amoy rekado at panggigisa." Bawat salita ni Marco ay tila isang madiing sampal na nagpamanhid sa pisingi ni Andrea. Hindi niya maramdaman ang sariling mga paa. Ang bawat sulok ng bahay na puno ng mga alaala ng kanyang pagkabata ay tila naging dayuhan sa kanya. Ang mga litrato sa dingding, ang mga kurtinang siya mismo ang nagtahi, lahat ay tila humahalahak sa kanyang katangahan. "Bakit, Marco? Binigay ko sa iyo ang lahat. Pati ang pangarap kong maging architect, tinalikuran ko para suportahan ang kumpanya mo. Bakit kailangan ganito?" Ang hikbi ni Andrea ay sumabog na. Ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid, pilit na hinahanap ang huling hibla ng kanyang dignidad. "Dahil sapat na ang 10 taon ng pagtitiis ko sa iyo, Andrea. Boring ka. Masyado kang mabait, masyadong masunurin, nakakasawa.
na yon, kumuha ka na ng ilang gamit mo at lumabas na. Ayokong maabutan ka pa rito ni Bianca pagbalik namin galing sa dinner. Hinablot ni Marco ang braso ni Andrea at marahas siyang hinila patungo sa pintuan. Hindi lumaban si Andrea. Ang kanyang katawan ay tila isang lantang dahon na sumasabay na lamang sa agos ng kalupitan. Nang bumukas ang pinto, sinalubong sila ng malakas na buhos ng ulan at dagundong ng kulog. Itinulak siya ni Marco palabas, dahilan upang mapaluhod siya sa basang semento ng driveway. Marco, pakiusap. Kahit bukas na lang. Maulan. Wala ako mapupuntahan. Pagmamakaawa niya, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa huling pagkakataon na makita ang kaunting awa sa mga mata ng asawa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang marahas na pagsasara ng pinto at ang pag-ikot ng lock. Doon, sa gitna ng kadiliman at hagupit ng ulan, naiwang mag-isa si Andrea. Ang kanyang kulay rosas na bestida ay basa na at puno ng putik. Ang lamig ng gabi ay dumatay sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang lamig na nanunuot sa kanyang puso. Napatitig si Andrea sa bintana ng kanyang sariling kwarto, kung saan nakita niyang bumukas ang ilaw. Alam niyang sa loob ng ilang oras, ibang babae na ang hihiga sa kanyang kama, ibang babae na ang gagamit ng kanyang mga salamin. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, habang ang tubig ulan ay humahalos sa kanyang mga luha. Hanggang kailan mo hahayang tapakan ka ng mundong binuo mo para sa iba, Andrea? Nagawa mo na ang lahat para sa kanila. Ngunit ano ang natira para sa iyo? Sa gitna ng panginginig, dahan-dahang itinuon ni Andrea ang kanyang mga palad sa basang semento. Hindi siya tumayo bilang isang biktima. Tumayo siya bilang isang babaeng wala nang mawawala. At sa bawat patak ng ulan na humahampas sa kanyang mukha, isang bagong determinasyon ang unti-unting nabubuo sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Andrea ay tila libu-libong karayom na nagpapaalala sa kanya na siya ay gising, na ang bangungot na ito ay totoo. Nanatili siyang nakaluhod sa malamig na semento. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. Habang ang anino ng kanyang sariling bahay ay tila isang dambuhala na lulunok sa kanya. Ngunit sa gitna ng hagulhol ng langit, isang pares ng maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang tumama sa kanyang nanginginig na katawan. Huminto ang isang itim na sasakyan sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang lalaki na may dalang payong. Si Mang Lito, ang matapat na driver ng kanyang yumaong ama, ang taong tanging nakakaalam kung gaano karaming luha ang ibinuhos ni Andrea sa loob ng 10 taon. Ma'am Andrea, Diyos ko, ano nagyari sa inyo? Ang boses ni Mang Lito ay puno ng pait at pag-aalala. Agad niyang binalot ng tuyong kumot ang balikat ni Andrea at inakay ito pasakay sa sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa bahay na yon, sumandal si Andrea sa malamig na bintana. Ang bawat streetlight na nadadaanan nila ay nagdadala ng mga piraso ng gunita, mga alaala kung paano siya dahan-dahang binuwag ni Marco. Naalala niya ang gabi, 2 taon na ang nakalilipas, nang subukan niyang tanungin ang tungkol sa mga nawawalang pondo sa kanilang joint account. Andrea babe, masyado mo lang pinapagod ang sarili mo. Malambing na sabi ni Marco noon habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. You know you're not good with numbers. Hayaan mo na ang kumpanya sa akin. Ang kailangan mo lang gawin ay maging maganda at asikasuhin ang bahay natin. Are you doubting me now? After everything I've done to give you a comfortable life? Doon nagsimula ang unti-unting pagpapakain ni Marco sa kanya ng lason ng pagdududa sa sarili. Pinaniwala siya nito na siya ay sakitin, na siya ay nakakalimot, na wala siyang silbi sa labas ng kanilang tahanan. Gaslighting at its finest. Ginamit ni Marco ang kanyang pagmamahal bilang tanikala upang hindi niya makita ang katotohanang ninanakawan na siya nito ng danggal at yaman. Dito muna tayo, ma'am, sabi ni Mang Lito nang huminto sila sa isang maliit at lumang apartment na pag-aari ng pamilya ni Andrea na hindi nalaman ni Marco.
Ito na lang ang natitirang property na hindi niya nakuha dahil nakapangalan ito sa isang trust fund na tanging ang tatay niyo lang ang may kontrol. Pumasok si Andrea sa loob ng apartment. Amoy alikabok at luma ang paligid. Ngunit para sa kanya, ito ang amoy ng kaligtasan. Inilapag niya ang kanyang basang bag sa mesa. Ang tanging bagay na nadampot niya bago siya itulak ni Marco palabas. Sa loob ng bag, kasama ng kanyang pitaka at ilang gamit sa banyo ay isang lumang sobreng balat na kulay kape. Ito ang sobreng ibinigay sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw, na may mahigpit na bilin, na buksan lamang kapag naramdaman niyang wala na siyang matatakbuhan. Nanginginig ang mga daliri ni Andrea habang binubuksan ang sobre. Inaasahan niyang mga sulat lang ito ng pamamaalam, ngunit ang bumadya sa kanyang paningin ay isang set ng mga dokumentong may selyo ng isang bangko sa Singapore at isang liham na may pirma ng kanyang ama. Para sa aking nag-iisang reyna, si Andrea, simula ng liham. Alam kong darating ang araw na ang iyong kabutihan ay aabusuhin ng mga tao na kapaligid sa iyo. Ang kumpanyang itinayo ko ay hindi para kay Marco. Ito ay para sa iyo. Ang dokumentong ito ay nagpapatunay na ang lahat ng shares na inilipat mo kay Marco ay invalid dahil sa isang clawback provision na inilagay ko sa iyong inheritance. Hindi niya ito pwedeng ariin hanggat hindi mo nilalagdaan ang huling pagsuko sa harap ng isang board of directors ng regional office. Nanlaki ang mga mata ni Andrea. Hindi lang yon. May kasama ring logbook ang sobre. Isang listahan ng mga bank transfers na ginawa ni Marco mula sa account ng kanyang ama patungo sa isang dummy company na pinangalanan kay Bianca. 10 taon na ang nakalilipas, bago pa man sila ikasal, nagsimula na si Marco na magnakaw. Napaupo si Andrea sa sahig. Ang kanyang pag-inga ay bumibilis. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nakakangit-ngit na galit. Hindi lang siya basta ipinagpalit. Siya ay binalak na ubusin simulat sa pool. Ang bawat I love you ni Marco, ang bawat yakap nito, ay may katumbas na halaga ng pera na kinukuha nito sa kanya. Ninakawan mo ako, Marco. Bulong ni Andrea sa hangin. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa gitna ng kadiliman ng silid. Hindi mo lang kinuha ang bahay ko. Kinuha mo ang 10 taon ng buhay ko na parang isang magnanakaw sa gabi. Tumayo siya at lumapit sa lumang salamin sa dingding. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, ang maputlang mukha, ang magulong buhok, at ang mga matang pagod na sa pag-iyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakakita ng isang martyr na asawa. Nakita niya ang anak ng isang haring, niloko ng kanyang sariling kawal. Kinuha ni Andrea ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang lumang email na matagal na niyang hindi ginagamit. Ang account na ginamit niya nung siya ay nagtapos bilang valedictorian sa business school bago niya piniling maging anino ni Marco. Sa kanyang inbox, may isang hindi nababasa na mensahe mula sa isang headhunter ng isang international firm na may petsang 1 buwan na ang nakalilipas. Dear Ms. Valdez, we are still waiting for your response regarding the regional director position for the Southeast Asian expansion. Your expertise in structural finance is exactly what we need. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Andrea. Isang ngiting puno ng panganib. I am ready to accept the position, mabilis na type ni Andrea bilang sagot. Ngunit bago niya pindutin ang send, isang notification ang lumitaw sa kanyang screen. Isang post sa social media mula kay Bianca. Larawan ito ng isang baby ultrasound na may caption na, Our little miracle is coming. Finally, a real family in our new home. Thanks, Daddy Marco. Naramdaman ni Andrea ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ngunit sa halip na maiyak, hinawakan niya ng mahigpit ang dokumentong galing sa kanyang ama. May isang maliit na sulat kamay sa likod ng huling pahina ng dokumento na hindi niya agad napansin. Isang pangalan at isang numero ng account na hindi pamilyar sa kanya. Nang isearch niya ang pangalang yan sa kanyang laptop, ang katotohanang lumabas ay mas matindi pa sa anumang pagtataksil na naisip niya. Isang katotohanan na hindi lang wawasak sa career ni Marco, kundi magpapadala sa kanya sa likod ng rehas habang buhay. Akala mo ay tapos na ako, Marco.
sabi ni Andrea habang pinupunasan ang huling bakas ng luha sa kanyang pisingi. Ngunit hindi mo alam, kakaumpisa pa lang ng pagbabayad mo. Magkita tayo sa Le Petit Paris, 8:00 ng gabi. Tapusin na natin ito ng maayos, Andrea. Huwag mo nang pahabain ang gulo kung ayaw mong mas lalong mapahiya. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay tila isang utos na hindi pwedeng baliin. Puno ng kampanteng awtoridad. Para sa kanya, si Andrea pa rin ang asawang madaling diktahan, ang babaeng susunod sa bawat kumpas ng kanyang daliri dahil sa takot na mawala ng matitirhan. Ngunit habang nakatingin si Andrea sa kanyang refleksyon sa salamin ng maliit na apartment, hindi natakot ang nakita niya. Isinuot niya ang kanyang lumang charcoal gray na blazer, ang huling piraso ng kanyang pagiging propesyonal na itinago niya sa ilalim ng mga apron at duster sa loob ng 10 taon. Nang pumasok si Andrea sa marangyang restoran, ang bango ng mamahaling pabango at ang banayad na tunog ng biolin ay tila sumasakal sa kanya. Nakita niya agad sila sa pinakagitnang mesa, si Marco, na mukhang tagumpay sa kanyang bagong buhay, at si Bianca, na nakasuot ng isang makinang na pulang damit, ang kulay na laging sinasabi ni Marco na masyadong malaswa para suotin ni Andrea. Mabuti naman at tumating ka, Andrea, bungad ni Marco nang hindi man lang tumatayo para batiin siya. Pinahanda ko na ang paborito mong steak. Kainin mo na? Mukhang kailangan mo ng sustansya pagkatapos ng nangyari kagabi. Naupo si Andrea sa tapat nila. Ang kanyang likod ay kasing tuwid ng isang kumpas. Napansin niya agad ang kwintas na suot ni Bianca, isang vintage na piraso na pag-aari ng kanyang ina. Ang galit sa kanyang dibdib ay tila isang kumukulong lava, ngunit pinanatili niyang malamig ang kanyang mga mata. You look surprisingly okay, Andrea. Madiing sabi ni Bianca habang hinihimas ang kanyang tiyan, isang malinaw na pagpapakita ng kanyang tagumpay bilang bagong reyna. Akala ko ay makikita-kitang mugto ang mga mata at namamali mo sa kalsada. Sayang, naghanda pa naman ako ng bariya. Isang mahinang tawa ang lumabas sa mga labi ni Andrea. Isang tunog na nagpatigil sa pagsubo ni Marco. Ang barya ay para sa mga taong walang halaga, Bianca. Huwag kang mag-alala, itago mo yan. Baka kailanganin mo yan kapag dumating na ang bayad sa lahat ng kinuha nyo. Naging seryoso ang mukha ni Marco. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kanyang tabi. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ito ang Quitclaim and Settlement Agreement. Nilagyan ko na rin ng isang tsekeng nagkakahalaga ng 2,000,000 piso. Sapat na yan para makapagsimula ka ng maliit na negosyo, marahil ay isang karinderya, tutal doon ka naman magaling. Pirmahan mo na ito at hinding-hindi na kita guguluhin. Tiningnan ni Andrea ang folder. Alam niya, based sa mga dokumentong nabasa niya sa apartment, na ang papel na ito ay hindi lang basta settlement. Ito ang dokumentong kailangan ni Marco para tuluyang malinis ang paglipat ng mga shares ni Andrea patungo sa kanyang pangalan bago ang audit ng regional office. Kapag pumirma si Andrea, mawawala na ang lahat ng laban niya. 2,000,000 para sa 10 taon ng pagsisilbi at milyon-milyong halaga ng shares sa kumpanya ni Papa? Mahinang tanong ni Andrea habang dahan-dahang binubuklat ang mga pahina. Masyado mo naman yata ako minaliit, Marco. Andrea, be realistic! Asik ni Marco. Ang kanyang boses ay bumaba ngunit puno ng banta. Wala kang laban! Lahat ng legal na dokumento ay nasa panig ko. Ang perang yan ay utang na loob mo pa sa akin dahil sa awa ko sa'yo. Pirmahan mo na yan bago ko pabawiin ang alok ko. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Andrea ang isang maliit na galaw ni Marco. Ang paulit-ulit na pag-ikot ng kanyang wedding ring sa kanyang daliri. Noon, akala ni Andrea ay senyales ito ng pagmamahal. Ngunit ngayon ay alam na niya ang katotohanan. Ito ay senyales ng kanyang pagsisinungaling kapag siya ay naiipit. Dahan-dahang kinuha ni Andrea ang ballpen. Inasahan ni Bianca at Marco ang kanyang paglagda, ang kanyang huling pagsuko. Ngunit sa halip na pirmahan ang dokumento, kumuha si Andrea ng isang piraso ng tissue sa mesa at doon niya isinulat ang isang numero. Ang numero ng dummy account na natuklasan niya kagabi. Inilapag niya ang tissue sa harap ni Marco. Ano ito?
Tanong ni Marco na tila naguguluhan. Iyan ang halaga ng katotohanan, Marco. Bulong ni Andrea. Sapat lang para marinig ng kanilang mesa. Iyan ang account kung saan mo ipinapasok ang mga nakaw na pondo mula sa proyekto ng gobyerno. At alam nating dalawa na kapag nalaman ito ng regional office, hindi lang bahay ang mawawala sa'yo, kundi pati ang kalayaan mo. Biglang namutla si Marco. Ang kanyang kamay na hawak ang baso ng bino ay nagsimulang manginig, dahilan upang tumunog ang yelo sa loob nito ng madiin. Ang katahimikang namayani sa kanilang mesa ay tila isang mabigat na kumot na hindi makahinga si Bianca. Anong sinasabi mo, Andrea? Singit ni Bianca, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Marco, bakit hindi ka makapagsalita? Huwag kang maniwala sa baliw na yan. Ngunit hindi makatingin si Marco kay Andrea. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa tissue paper. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Hindi mo dapat minaliit ang plain housewife na pinatira mo sa kusina, Marco. Sagot ni Andrea habang tumatayo. Dahil habang nagluluto ako ng paborito mong ulam, natutunan ko ring timplahan ang sarili kong plano. Hindi ko pipirmahan ang basurang ito. At Marco, ihanda mo na ang sarili mo. Dahil sa susunod nating pagkikita, hindi na ako ang asawang pwedeng mong palayasin. Ako na ang taong magdedesisyon kung may matitira pa sa'yo. Tumalikod si Andrea at naglakad palabas ng restauran. Iniwan ng dalawa na tila mga estatwang na tuliro sa gitna ng karangyaan. Ngunit bago siya makarating sa pinto, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng pormal na taksido ang humarang sa kanyang daan. Miss Andrea Valdez? Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay baritono at puno ng respeto. Napatigil si Andrea. Ang kanyang kaba ay muling bumalik. Ako nga? Sino ka? I am the chief counsel of the regional office. I've been instructed to escort you to the board meeting tomorrow morning. Sabi ng lalaki habang sulyap na tinitingnan ang namumutlang si Marco sa malayo. And someone is waiting for you in the car. Someone you haven't seen for a long time. Napakunot ang noo ni Andrea. Sino ang pwedeng maghintay sa kanya sa ganitong oras? At paano nalaman ng regional office na narito siya? Andrea, anak, ang pamilya ay parang isang kumpas ng rosaryo. Kahit may isang butil na maling nagawa, hindi mo dapat pinuputol ang buong kwintas dahil lamang sa galit. Ang malumanay, ngunit mapanghusgang boses ni Lola Amara ang bumati kay Andrea pagpasok niya sa ancestral house ng mga Valdez Ilagan. Ang amoy ng sampagwita at lumang kahoy na nara ay tila isang mabigat na kumot na bumalat sa kanya, nagdadala ng mga alaala ng 10 taong pagpapakumbaba sa harap ng ginang na ito. Habang ang boses ni Lola Amara ay puno ng laming, ang bawat salita nito ay tila isang malambot na tali na dahan-dahang sumasakal sa leeg ni Andrea. Bago pa man makasagot si Andrea, naramdaman niya ang init ng kamay ni Sir Robert sa kanyang balikat. Ang lalaking naghintay sa kanya sa sasakyan at naghatid sa kanya rito. Si Sir Robert ang matalik na kaibigan ng kanyang ama at ang taong tumayo bilang pangalawang magulang niya ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay kay Andrea ng lakas na hindi niya naramdaman noon. Lola Amara, iginagalang ko po kayo. Simula ni Andrea. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pait na hindi maikakaila. Ngunit ang kwintas na sinasabi niyo ay matagal ang pinutol ni Marco. Hindi ako ang sumira sa pamilya. Ako ang huling pirasong itinapon niya nang wala siyang pakundangan. Naupo si Lola Amara sa kanyang tumba-tumba. Ang bawat pag-ugoy nito ay lumilika ng isang tila malungkot na himig sa katahimikan ng sala. Alam ko ang pagkakamali ng anak ko, Andrea. Alam ko ang tukol sa babaeng yon. Pero isipin mo ang pangalan natin. Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Nung mamatay ang mga magulang mo, sino ang tumanggap sa'yo? Sino ang nagparamdam sa'yo na may pamilya ka pa? Naramdaman ni Andrea ang isang pamilya na kirot sa kanyang dibdib. Utang na loob. Yan ang sandatang laging ginagamit laban sa kanya. Ang bawat pagkain na isinalo niya sa pamilyang ito, ang bawat okasyon na dinaluhan niya bilang asawa ni Marco, ay tila may katumbas na presyo na kailangan niyang bayaran ng kanyang sariling kaligayahan at tanggal. Tumingin si Andrea sa paligid ng sala.
Nakita niya ang mga antique na vase at ang marangyang chandelier na binili gamit ang pondo mula sa trust fund ng kanyang ama. Doon niya napagtanto ang malupit na katotohanan, hindi siya ang may utang na loob. Ang pamilyang ito ang nabubuhay sa pawis, luha at yaman na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Utang na loob po ba ang tawag sa pagpayag kong abusuhin ako ni Marco sa loob ng 10 taon? Tanong ni Andrea, habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha, ngunit hindi dahil sa kahinaan. Utang na loob po ba ang tawag sa pananahimik ko habang ninanakawan niya ang kumpanyang ipinamana sa akin? Lola, minahal ko po kayo na parang tunay na ina, pero ang pagmamahal ay hindi dapat nagiging lisensya para gawin akong basahan ng anak niyo. Tumayo si Sir Robert at lumapit sa gitna ng sala. Amara, sapat na ang 10 taon ng pananahimik ni Andrea. Ang regional office ay hindi na pwedeng magbulag-bulagan. Bukas, sa board meeting, ang katotohanan ang mananaig. Inihatid ko lang dito si Andrea dahil gusto niya magpaalam sa inyo ng maayos, bilang paggalang sa nakaraan. Biglang nagbago ang anyo ni Lola Amara. Ang kanina ay malumanay na mukha ay naging matigas at puno ng put. Kung itutuloy mo ito, Andrea, kakalimutan kong naging bahagi ka ng pamilyang ito. Haharapin mo ang buong puwersa ng mga ilagan. Sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahang kumpanya sa bansa na tatanggap sa isang asawang sumira sa sarili niyang pamilya. Hindi niyo na kailangang gawin yan, Lola. Sagot ni Andrea, habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang wedding ring at inilalagay ito sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng ginang. Dahil hindi na ako naghahanap ng trabaho. Bukas, ako na ang magpapatakbo ng kumpanyang kinuha niyo sa akin. At tungkol sa pamilyang sinasabi niyo, matagal na po akong ulila. Ngayon ko lang natanto na mas mabuti pang mag-isa kaysa mapaligiran ng mga taong mahal ka lang kapag may nakukuha silang pakinabang. Naglakad si Andrea patungo sa pintuan. Ngunit bago siya makalabas, narinig niya ang mabilis na yabag ng mga paa mula sa itaas ng hagdan. Si Bianca, na mukhang kanina pa nakikinig, ay bumaba na may dalang isang piraso ng papel. Akala mo ba ay nanalo ka na, Andrea? Sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pangungutya. Tingnan mo ito. Ito ang resulta ng ultrasound ko at hulaan mo kung sino ang nakapirma bilang ama. Si Marco. At alam mo ba kung ano pa ang nakasaad dito? Ang sanggol na ito ang magiging tanging tagapagmana ng lahat ng ari-arian ni Marco, kasama na ang bahay na pinaglalaban mo. Kahit anong gawin mo sa kumpanya, sa amin pa rin ang huling halahak dahil may bunga ang pagmamahala namin. Samantalang ikaw? Isang tuyot na lupang walang maibunga. Napahinto si Andrea. Ang bawat salita ni Bianca tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahang magkaanak ay tila isang sariwang sugat na binudbura ng asin. Iyon ang pinakamalalim na insecurity ni Andrea, ang bagay na laging ginagamit ni Marco para iparamdam na siya ay kulang bilang babae. Ngunit sa halip na umiyak, lumingon si Andrea kay Bianca. Tiningnan niya ang papel na hawak nito at pagkatapos ay tiningnan niya ang mga mata ni Bianca na puno ng takot na pilit itinatago ng kamatasan. Nakakalungkot, Bianca, mahinang sabi ni Andrea. Dahil kung ang sanggol na yan ang tanging alas mo, mukhang talo ka na bago pa man magsimula ang laban. Alam natin dalawa ang totoo tungkol sa kondisyon ni Marco. At kung totoo mang buntis ka, isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi si Marco ang ama. Ang katahimikang bumalot sa buong ancestral house pagkatapos ng pahayag ni Andrea ay tila isang mabigat na pressure na nagpabagsak sa balikat ni Bianca. Ang mukha ni Lola Amara ay naging kasing puti ng pader, habang si Bianca ay tila nawala ng hangin sa kanyang bag. Anong sinasabi mo? Nauutal na tanong ni Bianca. Magkita-kita tayo bukas sa meeting, huling sabi ni Andrea bago tuluyang lumabas ng bahay, kasunod si Sir Robert. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay nila ang madilim na kalsada, patungo sa kanyang bagong simula, nakaramdam si Andrea ng isang kakaibang ginhawa. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang tanong na hindi niya mabitawan. Paano niya patutunayan ang kanyang sinabi bukas nang hindi inilalantad ang isang lihim na matagal na niyang itinatago para protektahan ang danggal ni Marco?
Ang tahimik na kalsada sa ilalim ng madilim na langit ay tila sumasalamin sa katahimikang namamagitan kay Andrea at Sir Robert sa loob ng sasakyan. Ang tanging naririnig ay ang banayad na pag-ugong ng makina at ang bawat paghinga ni Andrea na tila may kasamang bigat ng nakaraan. Nakatingin siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga patak ng tubig na dahan-dahang gumagapang sa salamin, tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng kanyang mga mata. Sigurado ka na ba sa ginawa mo, Andrea? Ang basag na boses ni Sir Robert ang bumasag sa katahimikan. Ang paglantad sa kondisyon ni Marco ay isang malaking hakbang. Alam nating dalawa kung bakit mo piniling itago yun sa loob ng maraming taon. Napapikit na mariin si Andrea. Bumalik sa kanyang gunita ang malamig na pasilyo ng ospital 5 taon na ang nakalilipas. Noon niya nalaman ang katotohanan na hindi kailanman magkakaroon ng anak si Marco dahil sa isang kondisyong medikal. Sa halip na hiyain ang asawa, pinili ni Andrea na akuin ang lahat ng sisi. Hinayaan niyang tawagin siyang tuyot ni Lola Amara. Hinayaan niyang iparamdam sa kanya ni Marco na siya ang may pagkukulang. Lahat ay para lamang protektahan ang ego at danggal ng lalaking mahal niya. Masyado akong naging martir, Sir Robert. Mahinang sagot ni Andrea, habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Inakala ko na ang pananahimik ko ay katumbas ng katapatan, pero ginamit lang pala niya ang sakripisyo ko para gawan ako ng kasala, nang hindi ko naman ginawa. Ang pagtataksil niya ang nagbigay sa akin ng karapatang sabihin ng totoo. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang modernong gusali na yari sa salamin, ang satellite office ng regional headquarters. Dito, malayo sa mapanuring mata ng mga ilagan, nagsimulang mabuo ang lihim na alyansa ni na Andrea at Sir Robert. Pagpasok nila sa loob ng opisina, sinalubong sila ng liwanag ng mga computer screen na puno ng mga graph at datos. Inilapag ni Sir Robert ang isang laptop sa harap ni Andrea. Lahat ng kailangan mo ay narito na, sabi ni Sir Robert habang itinuturo ang mga dokumentong naka-encrypt. Ang mga audit reports na nagpapatunay na ang mga lagda mo ay pinek ni Marco para sa mga illegal na transactions. At ang pinaka-importante, ang formal na appointment mo bilang regional director. Hinihintay na lang nila ang pagpapakita mo bukas sa board meeting. Dahan-dahang hinaplos ni Andrea ang screen. Nakita niya ang kanyang sariling pangalan, Miss Andrea Valdez, Regional Director. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng titulo sa tabi ng kanyang pangalan. Ngunit ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang sa kanya talaga ito. Hindi ito dahil asawa siya ni Marco, kundi dahil ito ang bunga ng kanyang sariling talino na matagal niyang ibinaon sa limot. Isang golden moment ang namayani nang kumuha si Sir Robert ng isang tasa ng mainit na tsaa at ibinigay ito kay Andrea. Uminom ka muna. Alam kong pagod ka na, hindi lang sa katawan kundi sa puso. Pero tandaan mo, Andrea, ang iyong ama ang nag-aral sa akin ng lahat ng alam ko sa negosyo. Ngayong gabi, hindi ako ang mentor mo. Ako ang kaibigang nakasandal sa tagumpay mo. Naramdaman ni Andrea ang init ng tasa sa kanyang mga palad. Isang init na tila dahan-dahang nagpapalambot sa naninigas niyang puso. Salamat, Sir Robert. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ang tulong niyo. Wala akong ginawa kundi buksan ang pinto, Andrea, sagot ng matanda. Ikaw ang naglakad papasok. Pero kailangan nating mag-ingat. Alam kong hindi basta-basta susuko si Marco. Siguradong gagamitin niya ang lahat ng koneksyon niya para pigilan ka bukas. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Andrea. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit alam niya kung kanino ito galing. Andrea, akala mo ba ay makakatakas ka? Hawak ko ang huling dokumento na magpapatunay na ikaw ang nag-utos ng lahat ng illegal transfers. Isang maling galaw mo lang bukas diretso ka sa kulungan. Huwag kang magkakamaling pumunta sa board meeting kung ayaw mo mabulok sa rehas. Mag-usap tayo mamayang madaling araw sa lumang bodega. Mag-isa ka lang. Naramdaman ni Andrea ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang panibagong pagmamanipula. Isang panibagong pagtatangka ni Marco na gamitin ang takot laban sa kanya. Tiningnan niya si Sir Robert at sa isang sulyap ay nagkaintindihan silang dalawa.
Ito na ang huling baraha niya, bulong ni Andrea. Susubukan niyang takutin ako dahil alam niyang wala na siyang ibang paraan. Anong balak mo? Tanong ni Sir Robert. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Andrea sa malaking bintana kung saan tanaw ang liwanag ng syudad. Ang takot na dati ay nagpaparalisa sa kanya ay tila naging isang malamig na determinasyon. Pupunta ako. Pero hindi bilang biktima. Pupunta ako para tapusin ang lahat ng ito bago pa man sumikat ang araw. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang lihim na pangamba ang bumabagabag sa kanya. Paano kung totoo ang sinasabi ni Marco? Paano kung meron siyang ebiden, yang hindi alam ni Andrea na inihanda ni Marco para sa ganitong pagkakataon? Ang amoy ng kalawang at nabulok na kahoy sa lumang bodega ay tila nanunuot sa bawat hininga ni Andrea. Isang pamilyar na amoy ng nakaraang pilit na niyang ibinabaon. Malamig ang simoy ng hangin bago magmadaling araw, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na bumbilya sa gitna ng malawak at madilim na espasyo. Dito, sa lugar na ito na pag-aari ng pampaswerte ng kumpanya noon, nagsimula ang lahat ng kanilang pangarap. At dito rin ba ito matatapos? Akala ko ay hindi ka na darating, Andrea. Natagalan ka yata sa pag-iyak sa balikat ng matandang yon. Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw mula sa anino. Lumabas siya mula sa dilim, may hawak na isang manipis na folder at isang sigarilyong dahan-dahang nauubos. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki, ang niting tila nanalo na sa isang laro na siya lamang ang nakakaalam ng panuntunan. Nanginginig ang mga balikat ni Andrea. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Marco, pakiusap. Huwag mong gawin ito. Bakit kailangang umabot tayo sa ganito? Ibinigay ko na sa iyo ang lahat, pati ang bahay, pati ang ganggal ko. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tila isang batang nawawala sa gitna ng bagyo. Ibinigay? Hindi mo ibinigay, Andrea. Kinuha ko, pagtatama ni Marco habang lumalapit sa kanya. Hinawakan niya ang baba ni Andrea, pilit na inihaharap ang mukha nito sa kanya. You see, this is why I left you. Masyado kang mahina. Masyado kang madaling manipulahin. Look at you, crying over a piece of property. Pero heto ang totoo. Itong folder na hawak ko, dito nakasaad na ikaw ang nag-utos sa akin na ilipat ang pondo sa dummy accounts. Pinirmahan mo ito nung nakaraang taon, remember? Yung anniversary surprise na ipinapirma ko sa'yo? Napahagulhol si Andrea. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng lakas, kaya napasandal siya sa isang lumang crate. Pinirmahan ko yon dahil sabi mo ay para iyon sa ating magiging anak. Sabi mo ay insurance yon para sa kinabukasan natin. Anak? Walang anak, Andrea, at alam nating dalawa kung bakit, asik ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pot. At ngayon, gagamitin ko ang papel na ito para siguraduhin hindi ka makakatapak sa board meeting bukas o kahit saang kumpanya. You will be known as a fraud, a thief, and a pathetic ex-wife. So, heto ang deal. Umalis ka na ng bansa. Ngayon din. Huwag ka nang magpapakita sa akin at baka hindi ko na ito ilabas. Dahan-dahang iniangat ni Andrea ang kanyang muha. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Nuit sa ilalim ng kanyang suot na jacket, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na device na kanina pa nakarecord. Ang bawat salita ni Marco, ang bawat pag-amin ng kanyang panlilinlang ay selyado na sa digital na mundo. Talaga bang wala ka nang natitirang pagmamahal sa akin, Marco? Tanong ni Andrea. Ang kanyang boses ay tila isang huling bulong ng isang naghihingalo. Love? Andrea, love doesn't build skyscrapers. Power does. At ikaw ang naging tungtungan ko para makuha ang power na iyon. Na yung nasa itaas na ako, hindi ko na kailangan ng baetang nakatulad mo. Sagot ni Marco bago itinapon ang upos ng sigarilyo at tinapakan ito, tila ba si Andrea ang kanyang dinudurog sa ilalim ng kanyang sapatos? Tumalikod na si Marco, kampante na nakuha na niya ang gusto niya. Ang takot at pagsuko ni Andrea. Ngunit hindi niya nakita ang dahan-dahang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Ang pang-inginig na mga balikat ni Andrea ay tumigil.
Ang mga luhang kanina ay tila bukal ng kahinaan ay biglang natuyo, pinalitan ng isang malamig at matalim na tingin na sapat na para magpabago ng panahon. Inayos ni Andrea ang kanyang tayo. Pinunasan niya ang kanyang pisingi nang hindi man lang kumukurap. "Marco?" Tawag niya sa isang boses na hindi na marupok, kundi kasing tigas ng bakal. Napahinto si Marco at lumingon. Ang kanyang noo ay napakunot. "Ano pa?" "Salamat," simpleng sagot ni Andrea. "Salamat dahil sa loob ng 10 taon, ngayon mo lang ipinakita sa akin ang tunay mong muka nang walang disguise. Salamat dahil ginawa mong mas madali para sa akin ang gawin ang kailangan kong gawin bukas." "Anong sinasabi mo?" tanong ni Marco. Nagsisimula ng makaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba. "Ang maskara ng kahinaan ay hindi para sa akin, Marco. Para sa yoyo. Para maging kampante ka at ilabas ang lahat ng baho mo," sabi ni Andrea habang dahan-dahang naglalakad patungo sa labasang ng bodega. "Huwag kang mag-alala sa folder na yan. Alam natin dalawa na ang pirma ko doon ay hindi valid dahil sa petsang inilagay mo. Petsa kung kailan nasa ospital ako at naka-confine. Isang simple ngunit nakamamatay na pagkakamali ng isang taong masyadong bilib sa sarili." Bumukas ang pinto ng bodega at pumasok ang liwanag ng sumisikat na araw, tila isang banal na apoy na bumabalot sa figura ni Andrea. "Magkita tayo sa board meeting, Marco. Siguraduhin mong suot mo ang pinakamahal mong suit, dahil yon na ang huling pagkakataon na magmumukha kang kagalang-galang bago kakalad ka rin ang katotohanan." Huling binitawang salita ni Andrea bago siya tuluyang lumabas. Iniwan si Marco sa gitna ng dilim at ng kanyang sariling mga kasinungalingan. Ngunit habang naglalakad si Andrea patungo sa sasakyan ni Sir Robert, naramdaman niya ang isang biglang pagkahilo. Napakapit siya sa pinto ng kotse, ang kanyang paningin ay nagdidilim. Hindi lang pala puyat at pagod ang nararamdaman niya. Isang mas malalim na sikreto ng kanyang sariling katawan ang tila nagpaparamdam. Isang sikretong pwedeng magpabago sa lahat ng kanyang plano para sa paghihigante. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga dambuhalang gusali ng Makati ay tila hindi kayang tunawin ang ginaw na nararamdaman ni Andrea. Sa loob ng isang pribadong suite, nakaupo siya sa harap ng salamin. Pinagmamasdan ang sarili habang ang isang makeup artist ay pilit na itinatago ang pamumutla ng kanyang mga pisingi. Ang bawat haplos ng brush ay tila isang paalala na sa loob ng ilang oras, ang huling laban ay magsisimula na. "Ma'am, okay lang po ba kayo? Masyado pong malamig ang kamay niyo," mahinang tanong ng stylist. Tipid na ngumiti si Andrea. "Ayos lang ako. Siguro ay dahil lang ito sa kaba para sa board meeting." Ngunit sa loob-loob niya, alam ni Andrea na hindi lang kaba ang dahilan. Ang pagkahilo na naramdaman niya sa bodega ay bumabalik isang banayad na pag-ikot ng mundo na tila nagbabala. Sa ibabaw ng vanity mirror, nakapatung ang isang maliit na puting stick, isang pregnancy test na binili niya kaninang madaling araw sa botika. Hindi pa niya ito ginagamit. Natatakot siya. Natatakot siya na ang katotohanang matagal na niyang tinanggap, na hindi siya magkakaanak dahil sa kondisyon ni Marco, ay mabura ng isang himalang hindi niya inaasahan. At kung totoo man, paano ito makakaapekto sa kanyang paghihigante? Samantala sa opisina ng Ilagan Construction, ang hangin ay puno ng tensyon na tila sasabog anumang sandali. Nagkakagulo ang mga staff. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog. Si Marco ay pabalik-balik sa loob ng kanyang silid. Ang kanyang suit ay bahagyang gulo-gulo. At ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng matinding puyat at takot. "What do you mean the system is locked? I am the CEO!" Sigaw ni Marco sa kanyang IT head sa pamamagitan ng intercom. "Sir, ang utos po ay galing sa regional office. Sumasailalim po ang buong server sa isang emergency forensic audit. Wala po kaming magagawa." Sagot ng empleyado na halatang nanginginig ang boses. Padabog na ibinaba ni Marco ang telepono. Sa tabi niya, nakaupo si Bianca na tila hindi mapakali, panay ang tingin sa kanyang mamahaling relo. "Babe, don't worry. Siguro ay routine check lang yan." Pilit na pagpapakaalma ni Bianca, kahit na siya mismo ay kinakabahan. "Tandaan mo, hawak natin ang kumpanya. Hawak natin ang bahay. At higit sa lahat, hawak natin ang hinaharap dahil sa baby natin.
Andrea is just bluffing. Ginigising lang niya ang takot mo para magkamali ka. Hindi mo naiintindihan, Bianca, asik ni Marco. Alam ni Andrea ang tungkol sa dummy accounts at ang clawback provision na sinasabi niya. Kung totoo yon, ang lahat ng shares na kinuha ko sa kanya ay pwedeng bawiin ng regional board sa isang iglap lang. I could lose everything before lunch. Eksaktong 10:00 ng umaga nang huminto ang isang convoy ng mga itim na SUV sa harap ng gusali. Ang bawat pagbukas ng pinto ng sasakyan ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagong kapangyarihan. Lumabas si Sir Robert, kasunod ang mga abogado ng regional office na may dalang mga makakapal na dokumento. Sa loob ng elevator, tiningnan ni Sir Robert si Andrea. Ang babae ay nakasuot na ngayon ng isang royal blue na coat dress. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ngunit napansin ni Sir Robert ang tanging inig na mga daliri ni Andrea na nakahawak sa kanyang clutch bag. Andrea, laging tandaan. Ang katotohanan ay hindi sumisigaw, pero hindi rin ito napapatahimik. Bulong ni Sir Robert. Salamat, Sir Robert. Handa na ako. Sagot ni Andrea, kahit na ang kanyang sikmura ay tila nagbubuhol-buhol. Pagdating sa floor ng executive boardroom, sinalubong sila ng mga security guards na tila may espesyal na instruksyon. Ang mga empleyadong nakasabay nila sa pasilyo ay napapalingon, nagbubulungan kung sino ang misteryosong babaeng kasama ng mga opisyal mula sa regional. Binuksan ang malaking pinto ng boardroom. Sa loob, nakaupo na ang mga miyembro ng board kasama si Marco na pilit na nagmumukhang kampante sa kabila ng pawis sa kanyang noo. Sa tabi niya ay si Bianca na nakataas ang kilay habang nakatingin kay Andrea. Anong ginagawa mo rito, Andrea? I told you, limited lang ang access sa meeting na ito para sa mga shareholders at officers. You are neither. Bungad ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng gaslighting at paghamak. Actually, Marco, she is exactly where she needs to be. Ang baritonong boses ni Chief Counsel Audrey Reyes ang sumagot. Gentlemen, bago natin simulan ang audit presentation, meron kaming mahalagang anunsyo. The regional headquarters has officially appointed a new regional director for the Philippine operations, who will also serve as the temporary trustee of Ilagan Construction habang isinasagawa ang investigasyon sa financial discrepancies. Tumayo si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa mesa. Wait, that's impossible! Ako ang nominee para sa posisyong iyon. Sino ang taong yan? Dahan-dahang naglakad si Andrea patungo sa bakanting upuan sa dulo ng mahabang mesa. Ang upuang nakalaan para sa pinakamataas na opisyal. Inilapag niya ang kanyang bag at tiningnan ng diretso si Marco sa mga mata. Isang golden moment ng katahimikan ang namayani, kung saan ang tanging naririnig ay ang tibok ng puso ng mga taong nasa loob ng silid. Good morning, everyone! Simula ni Andrea. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit umalingaw-ngaw ito sa buong silid ng may bigat ng 10 taong pagtitiis. I am Andrea Valdez, your new regional director. At simula sa oras na ito, Marco, tinataganalan ka na ng board ng karapatang makialam sa anumang desisyon ng kumpanyang ito. Namutla si Marco, habang si Bianca ay tila nawala ng lakas at napaupo ng maayos. Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay nagulat, ang ilan ay tila nakaramdam ng ginhawa. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, muling naramdaman ni Andrea ang matinding pag-ikot ng paligid. Ang mga muka ng mga tao sa kanyang harap ay tila dahan-dahang naglalaho. Napahawak siya sa gilid ng mesa, ang kanyang paningin ay nagdidilim. Isang patak ng malamig na pawis ang gumapang sa kanyang likod. Hindi ngayon, please! Hindi ngayon, pakiusap niya sa kanyang sarili. Isang bilang na segundong katahimikan ang lumipas bago muling nagsalita si Andrea. Pinipilit ang kanyang sariling huwag bumigay. Ngunit ang susunod na sasabihin ni Marco ang tuluyang magpapayanig sa pundasyon ng kanyang plano. Regional Director? You? Tawa ni Marco, isang tawang puno ng desperasyon. Board, maniniwala ba kayo sa babaeng ito? Isang babaeng baliw?
Isang babaeng huling-huli ko kagabi na nakikipagkita sa isang bodega para ibenta ang mga sikreto ng kumpanya? May ebidensya ako. At igit sa lahat, paano niyo pagkakatiwalaan ang isang babaeng buntis sa ibang lalaki? Ang huling paratang ni Marco ay tila isang bumbang sumabog sa loob ng boardroom. Ang lahat ng mata ay lumingon kay Andrea. Ang bawat hininga ay tila napatigil. Isang babaeng naglalaro sa apoy. Board! Maniniwala ba kayo sa integridad ng isang direktor na hindi man lang kayang maging tapat sa sarili niyang asawa? Buntis ka, Andrea. At alam nating dalawa na hindi ako ang ama dahil 5 taon na tayong sumusubok, ngunit walang nangyayari. Sino ang lalaki ngayon? Ang mentor mo ba? O baka naman isa sa mga board members na ito ang kinalantari mo para makuha ang posisyong yan? Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco ay tila isang malapot na putik na isinasaboy sa puting damit ni Andrea. Ang halahak ni Marco ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng boardroom, isang tunog na puno ng tagumpay at panunuya. Sa tabi niya, si Bianca ay nakangiti ng matamis, tila nanonood ng isang paboritong teleserye kung saan ang bida ay tuluyan ng winawasak. Naramdaman ni Andrea ang mabilis na pag-ikot ng paligid. Ang mga mukha ng mga board members ay tila naging mga malalabong anino. Ang kanyang mga palad ay basa ng malamig na pawis at ang kanyang tuhod ay tila naging jelly sa lambot. Ngunit higit sa pisikal na panghihina, ang muling pagtaksil na ito ni Marco, ang paggamit sa kanilang pinakamakitid at pinakamasakit na bahagi ng buhay para lamang sa kapangyarihan, ang tuluyang nagpabiyak sa kanyang puso. Ironya. Isang malupit na ironya na sa harap ng mga taong dapat ay tinitingala siya bilang pinuno, siya ay hinuhubaran ng danggal bilang babae. Marco, sapat na! Ang mahinang boses ni Sir Robert ay puno ng babala, ngunit hindi ito pinansin ni Marco. Bakit, Robert? Natatakot ka ba na malaman nila ang totoo? Na ang paborito mong protege ay isang mapagpanggap? Board, tingnan niyo siya! Hindi siya makapagsalita dahil alam niyang huli na siya. Muling sigaw ni Marco habang iwinawagayway ang mga litrato ni Andrea sa bodega kagabi. Heto ang ebidensya ng pakikipagkita niya sa dilim. At heto! Kinuha ni Marco ang isang peking medical report. Heto ang patunay na siya ang may problema, kaya hindi kami magkaanak. Pero ngayon ay bigla siyang magbubuntis? Milagro? O kalandian? Huminga ng malalim si Andrea. Isang malalim at nanginginig na hininga. Pinilit ning ituon ang kanyang paningin sa isang punto sa pader hanggang sa unti-unting bumalik ang kanyang katinuan. Ang pagkahilo ay naroon pa rin, ngunit ang galit ay nagsimulang magsilbing gasolina sa kanyang nanunuyong ugat. Dahan-dahang tumayo ng tuwid si Andrea. Inayos niya ang kanyang jacket at tiningnan si Marco ng may halong habag. Isang habag na mas masakit pa kaysa sa galit. Tapos ka na ba, Marco? Tanong ni Andrea. Ang kanyang boses ay malamig, matatag, at walang bakas ng pagkapahiya. Anong tapos? Kakaumpisa ko palang sirain ang career mo. Asik ni Marco. Masyado kang bilib sa sarili mong mga kasinungalingan, na nakalimutan mong ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. Sabi ni Andrea habang binubuksan ang kanyang bag. Inilabas niya ang isang asul na folder. Ang orihinal at tunay na medical records ni Marco mula sa St. Jude Hospital. Inilapag ni Andrea ang folder sa gitna ng mesa, malapit sa chairman ng board. Chairman, ang hawak ni Marco ay isang peking report na siya mismo ang nagpagawa 5 taon na ang nakalilipas para isisi sa akin ang lahat. Ngunit ang hawak niyo ngayon ay ang tunay na diagnosis. 5 taon ko itong itinago para protektahan ang ego ni Marco. Pinili kong tawaging tuyot at baog para lang hindi siya mapahiya sa inyo at sa pamilya niya. Pero ngayong ginamit niya ito laban sa akin, wala na akong dahilan para manahimik. Dahan-dahang binuklat ng chairman ang folder. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Ang tanging naririnig ay ang marahang paglipat ng mga pahina ng papel. This is a semen analysis report. Pagbasa ng chairman sa mahinang boses. Patient, Marco Ilagan. Result, azoospermia. Permanent infertility. Tila,
Isang kidlat na tumama kay Marco ang mga salitang yon. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula sa galit ay biglang naging kasing puti ng papel. Napatingin siya sa folder, pagkatapos ay kay Andrea at huli kay Bianca na biglang napabitaw sa pagkakahawak sa kanyang tiyan. At tungkol sa paratang mo na buntis ako, nagpatuloy si Andrea habang ang kanyang bong dalire ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang sariling tiyan. Isang golden moment ng proteksyon at pag-asa. Wala akong kailangang patunayan sa'yo, pero dahil binuksan mo na ang usaping ito sa harap ng board, bakit hindi natin tanungin si Bianca? Lumingon si Andrea kay Bianca na ngayon ay nanginginig na ang mga labi. Bianca, kung si Marco ay permanenteng hindi magkakaanak based sa medical record na ito simula pa noong bata siya, kaninong anak ang dinadala mo ngayon? At Marco, kung ang baby na yan ang tanging dahilan kung bakit mo ako pinalaya sa bahay ko, handa ka na bang malaman kung sino ang tunay na ama ng miracle mo? Ang mga board members ay nagsimulang mag-ingay. Ang bulungan ay naging parang mga bubuyog na sumusugod kay Marco at Bianca. Si Marco ay dahan-dahang napaupo. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan. Ang bawat plano niya, ang bawat gaslighting na ginawa niya kay Andrea, ay bumabalik sa kanya na parang isang matalim na boomerang. No! It's not true! Fake yan! Fake ang report na yan! Sigaw ni Bianca. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang desperadong hiyaw ng isang nalulunod. Ngunit bago pa man makasagot ang sinuman, bumukas ang pinto ng boardroom. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng NBI ang pumasok, may hawak na warrant of arrest. Mr. Marco Ilagan, you are under arrest for qualified theft and falsification of public documents. Anunsyo ng opisyal. Ngunit hindi doon nagtapos ang gabi ni Andrea. Habang kinakaladkad si Marco palabas, muling naramdaman ni Andrea ang matinding pagbaliktad ng kanyang sikmura. Sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan. Napahawak siya sa chairman at bago siya tuluyang mawalan ng malay, isang huling imahe ang nakita niya. Ang pregnancy test sa kanyang bag na kanina pa pala niya hindi sinasadyang naiwan na bukas. 2 pulang guhit. Isang milagrong hindi kayang ipaliwanag ng medisina o marahil ay isang lihim na siya lang at ang langit ang nakakaalam. Hindi ang ingay ng paligid ang gumising kay Andrea, kundi ang isang mahina at halos hindi marinig na pintig mula sa loob ng kanyang sariling katawan. Ang puting kisame ng ospital ay tila isang malawak na disyerto ng katahimikan, at ang amoy ng lunas at antiseptiko ay nanunuot sa kanyang pandama, nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay pa. Dahan-dahan niyang itinuon ang kanyang paningin sa puting dextrose na dahan-dahang pumapatak. Tila isa-isang bilang ng mga segundong ninakaw sa kanya ng tadhana. Gising ka na pala, Andrea. Huwag kang biglang babangon. Kailangan mo ng pahinga. Ang boses ni Sir Robert ay puno ng pag-aalala habang iniaayos nito ang kumot sa kanyang paanan. Sir Robert? Ang meeting? Ang board? Mahinang tanong ni Andrea. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na hinihipan ng hangin. Tapos na ang lahat, Andrea. Marco is in custody. Ang board ay nagkakaisa na sa ilalim ng iyong pamumuno. Pero hindi yun ang pinakamahalagang balita ngayon. Sagot ng matanda at sa pagkakataong ito, may isang kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Isang halong kaba at kagalakan. Pumasok ang isang babaeng doktor, hawak ang isang clipboard. Lumapit ito sa kama ni Andrea at numiti ng may pag-iingat. Miss Valdez, I am Dr. Santos. We ran some tests after you collapsed. Normal ang vital signs mo, pero kailangan mo maging sobrang ingat mula ngayon. You are 6 weeks pregnant. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Andrea. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang banyaga at hindi ka panipaniwalang himig. Pregnant? But, Doc, that's impossible. My husband, the records show he's infertile. We tried for 10 years. Medically speaking, based on the records you provided, your husband cannot have children. But nature has its own way of surprising us. Or perhaps, binitay ning doktor ang kanyang pangunusap.
Tila nagbibigay ng espasyo para sa katotohanang tanging si Andrea lang ang nakakaalam. The fetus is healthy and the heartbeat is strong. This is a miracle, Andrea. Nang lumabas ang doktor, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan sa silid. Hinaplos ni Andrea ang kanyang tiyan, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Isang golden moment ang namayani nang maramdaman niya ang init ng kanyang sariling balat. Sa gitna ng kanyang paghihigan, sa gitna ng pagguho ng kanyang kasal, isang bagong buhay ang sumibol. Isang buhay na hindi bunga ng panlilinlang ni Marco, kundi isang bunga ng isang gabi. Isang gabi na pilit niyang ibinaon sa limot. Flashback. 6 na linggo na ang nakalilipas. Ang gabi ng kanyang kaarawan kung saan muling hindi umuwi si Marco. Sa gitna ng kalasingan at pait, isang stranger ang nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan sa isang bar. Isang lalaking hindi niya nalaman ang pangalan. Isang gabing puno ng pagkalito at pangungulila. Andrea, sino man ang ama ng batang yan, itinuturing ko na yan na isang biyaya. Sabi ni Sir Robert na tila nababasa ang gulo sa isip ng babae. Ito ang iyong bagong simula. Ang batang ito ang magiging tunay na tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan ng iyong ama. Samantala, sa loob ng isang madilim at malamig na selda sa presinto, ang marahas na tulog ng rehas na bakal ay tila isang patuloy na sumbat sa pandama ni Marco. Wala na ang kanyang mamahaling suit, wala na ang bango ng tagumpay. Ang tanging kasama niya ay ang amoy ng pawis at ang anino ng kanyang sariling pagkatalo. Attorney, kailangan nung ilabas ako rito. Ginawa na ko ng kwento ni Andrea. Ang medical report na yon ay gawa-gawa lang. Sigaw ni Marco sa kanyang abogado na nasa kabilang panig ng salamin. Marco, mawalang galang na. Pero ang St. Jude Hospital mismo ang nag-verify ng records. At ang tungkol sa pondo, nahanap na nila ang lagda ni Bianca sa mga dummy accounts. You are facing life imprisonment, malamig na sagot ng abogado. At may isa pang balita, si Bianca, umalis na siya ng bansa kaninang umaga. Iniwan niya ang lahat ng kaso sa iyo. Napaatras si Marco. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader ng selda. Umalis? Ang baby ko? Paano ang anak ko? Marco, wake up. Based on your own infertility record, you know that child wasn't yours. Ginamit ka lang ni Bianca para sa pera mo, tulad ng ginawa mo kay Andrea. Ang huling salita ng abogado ay tila isang matalim na balisong na tumusok sa natitirang pride ni Marco. Napaupo si Marco sa sahig ng selda. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Doon, sa gitna ng kadiliman, unti-unti niyang naramdaman ang tunay na kahulugan ng hiya. Ang bawat gaslighting na ginawa niya kay Andrea, ang bawat paghamak niya sa pagiging babae nito, ay bumalik sa kanya ng may higit na puwersa. Wala siyang pera, wala siyang pamilya, at wala siyang anak. Ngunit ang puot ni Marco ay hindi pa namamatay. Sa halip na pagsisisi, isang mas maitim na plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi ka mananalo, Andrea. Kung hindi ako magkakaroon ng pamilya, sisiguraduhin kong wala ka ring ititira sa iyong sarili. Balik sa ospital, habang nakatingin si Andrea sa papalubog na araw mula sa kanyang bintana, isang nurse ang pumasok at nag-abot ng isang bouquet na mga puting rosas. Walang card, walang pangalan, tanging isang maliit na pilak na keychain na may hugis ng isang anchor, ang simbolo ng katatagan. Naramdaman ni Andrea ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Iyon ang parehong simbolo na nakita niya sa suot na kwintas ng lalaking tumulong sa kanya 6 na linggo na ang nakalilipas. Sino ang lalaking ito? At bakit siya nagpapakita ngayon, kung kailan ang lahat ay tila maayos na? Ang bawat hakbang ni Andrea sa makintab na sahig ng Manila Hotel Ballroom ay tila isang deklarasyon ng kanyang muling pagsilang. Nakasuot siya ng isang modernong Filipiniana na kulay royal blue. Ang tila ay may mga burdang pilak na kumikinang sa bawat tama ng liwanag mula sa dangbuhalang mga chandelier. Wala na ang bakas ng pagod at pamumutla. Pinalitan ito ng isang aura ng kapangyarihan at kapanatagan. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na clutch bag, kung saan nakatago ang anchor keychain na nagpapaalala sa kanya na sa gitna ng bagyo, mayroon siyang sandigan. You look breathtaking, Andrea.
Ang iyong ama ay tiyak na nakangiti mula sa langit, bulong ni Sir Robert habang inaalalayan siya sa pagpasok sa gitna ng bulwagan. Salamat, Sir Robert, pero alam natin dalawa na hindi lang ito tungkol sa ganda. Ito ay tungkol sa pagbawi sa lahat ng kinuha nila sa akin. Sagot ni Andrea. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim ng determinasyon. Ang buong elite society ng Maynila ay naroon. Ang mga bulungan ay tila hangin na humahaplos sa paligid. Lahat ay gusto masilayan ang plain housewife na naging regional director sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit sa gitna ng mga pagbati at papuri, isang pamilyar at nakakangitnit na presensya ang humarang sa kanyang daan. Si Lola Amara, nakasuot ito ng itim na terno. Ang kanyang muka ay tila naging isang tuyong balat ng kahoy dahil sa pait at galit. Hawak niya ang kanyang baston ng may panginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri at puno ng lason. Akala mo ba ay tunay ka ng reyna, Andrea? Ang boses ni Lola Amara ay isang paos na bulong na puno ng pagkamuhi. Nasa kulungan ang anak ko dahil sa iyo. Sinira mo ang pamilyang nagbigay sa iyo ng pangalan. At ang batang yan? Tiningnan niya ang tiyan ni Andrea ng may pandidiri. Isang bastardo na dadala sa sumpa ng iyong pagtataksil. Naramdaman ni Andrea ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi siya umiwas. Humina siya ng malalim, hinahayaan ang lamig ng aircon na pakalmahin ang kanyang nag-aapoy na damdamin. Lola Amara, ang pangalang ibinigay niya sa akin ay naging isang rehas sa loob ng 10 taon. Mahinang sagot ni Andrea. Sapat lang para silang dalawa lang ang makarinig. At tungkol sa anak ko, hindi siya sumpa. Siya ang aking lunas. Ang anak niyo ang nagturo sa akin na ang pamilya ay hindi nabubuo sa dugo o sa kasinungalingan, kundi sa katapatan. Katapatang kailanman ay hindi niyo natutunan. Mapangahas ka! Akmang itataas ni Lola Amara ang kanyang baston, ngunit agad siyang napigilan ng presensya ng isang lalaking kakarating lang sa kanilang likuran. Isang matangkad na lalaki. May tindig na tila isang sundalo at mga matang kasing lalim ng karagatan. Nakasuot siya ng isang dekalidad na charcoal gray suit na tila sadyang ginawa para sa kanyang perpektong pangangatawan. Ang kanyang boses, na magsalita siya, ay tila isang malalim na himig na nagpatahimik sa lahat ng usapan sa paligid. Is may problema ba rito, Miss Valdez? Tanong ng lalaki. Napatitig si Andrea. Ang amoy ng sandalwood at dagat mula sa lalaki ay tila isang susi na nagbukas ng isang saradong pinto sa kanyang alaala. Ang mga mata, ang parehof mga mata na tumingin sa kanya nang may pagkalinga sa gitna ng ulan, 6 na linggo na ang nakalilipas. Sino ka? Nauutal na tanong ni Lola Amara, halatang nabigla sa autoridad na dala ng estranjero. I am Gabriel Montenegro, the CEO of the regional headquarters in Singapore. Ang pakilala ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit kay Andrea. Hindi niya inalis ang tingin sa mga mata ng babae, isang golden moment kung saan ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. And I am here to personally congratulate our new regional director. And perhaps, to claim something I left behind. Naramdaman ni Andrea ang isang kuryente na dumaloy sa kanyang buong katawan nang hawakan ni Gabriel ang kanyang kamay para sa isang formal na halik. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsasabing ito na ang lalaking ama ng kanyang dinadala. Ang lalaking hindi na inaasahang makikita muli, lalo na sa gitna ng kanyang pinakamalaking tagumpay. Mr. Montenegro, I didn't know you were coming, tanging nasabi ni Andrea. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa kanyang dibdib. I wouldn't miss this for the world, Andrea, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng nakatagong kahulugan. Samantala, sa labas ng ballroom, isang itim na van ang dahan-dahang huminto. Sa loob nito, isang lalaki na may nakatakip na muka ang naghahanda ng isang kagamitan. Sa kanyang tabi, ang isang cellphone ay naglalaman ng isang huling mensahe mula sa isang hindi kilalang sender mula sa loob ng presinto. Ngayon na, tapusin mo ang reyna sa gitna ng kanyang korona. Sa loob, nagsimula na ang tugtugan para sa isang sayaw. Inilahad ni Gabriel ang kanyang kamay kay Andrea. May I have this dance, Regional Director?
Habang naglalakad sila patungo sa gitna ng dance floor, sa ilalim ng libu-libong mata, naramdaman ni Andrea ang bigat ng pang-anib at ang tamis ng isang hindi inaasahang pag-asa. Ngunit sa bawat pag-ikot nila, isang pulang tuldok ng laser mula sa itaas na balkon, ang dahan-dahang gumagapang patungo sa dibdib ni Andrea. Sa gitna ng marangyang sayawan, sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw, tila nawala ang ingay ng mundo para kay Andrea. Ang init ng palad ni Gabriel sa kanyang baywang at ang banayad na paggalaw ng kanilang mga katawan ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng seguridad na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit sa isang iglap, napansin ni Gabriel ang isang maliit at tila sumasayaw na pulang tuldok sa kaliwang balikat ni Andrea na dahan-dahang gumagapang patungo sa gitna ng dibdib nito. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gabriel. Ngunit ang kanyang mga mata ay biglang naging kasing talim ng agila. Sa isang mabilis at maingat na galaw, hinila niya si Andrea palapit sa kanyang dibdib at pinaikot ito. Ginagamit ang sariling katawan bilang pananggala, habang patuloy silang sumasayaw patungo sa anino ng isang malaking haligi. "Stay close to me, Andrea. Huwag kang titingin sa taas," bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng otoridad na hindi matatanggihan. "Bakit? Gabriel, anong nangyayari?" tanong ni Andrea. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nararamdaman ang tensyon sa mga bisig ng lalaki. Hindi na nakasagot si Gabriel dahil sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi ay bumasag nang marinig ang isang malakas na pagkakabasag ng salamin mula sa itaas na balkonahe. Ang dambuhalang chandelier sa gitna ng bulwagan ay bahagyang nayanig ng tumama ang isang bala sa kadena nito, na nagdulot ng pagtalsik ng mga kristal sa sahig. Ang mga tao ay nagsimulang magsigawan, ang musika ay huminto, at ang kaninang marangyang pagtitipon ay naging isang eksena ng kaguluhan. "Security! Lock down all exits!" Sigaw ni Sir Robert habang mabilis na lumalapit sa kinaroroonan ni Andrea. Binuhat ni Gabriel si Andrea ng parang isang prinsipe na inililigtas mula sa nagniningas na tore. Dinala niya ito sa isang ligtas na silid sa likod ng entablado kung saan agad silang pinalibutan ng mga armadong bodyguard. Sa labas, maririnig ang mabilis na yabag ng mga paa ng mga awtoridad na hinahabol ang salarin. Nanginginig ang buong katawan ni Andrea. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang tanging iniisip ay ang kaligtasan ng buhay na nasa loob niya. "Ang baby ko. Gabriel, ang baby ko." Lumuhod si Gabriel sa harap niya. Hinawakan ang kanyang mga kamay ng may pambihirang lambing. "Hush, Andrea. You're safe. I won't let anything happen to both of you. I promise." Isa golden moment ang namayani ng pagtagpuin ng kanilang mga no. Isang tahimik na sumpa ng proteksyon na higit pa sa tungkulin ng isang CEO. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Sir Robert na may dalang balita. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Nahuli na ang bumaril, isang hired hitman, at ang cellphone na nakuha sa kanya. May mga huling tawag mula sa isang kontak sa loob ng Quezon City Jail. It was Marco. Kahit nasa likod ng rehas, sinubukan pa rin niyang tapusin ang buhay mo, Andrea. Napaupo si Andrea sa isang silya. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Ang kalupitan ni Marco ay tila walang hangganan. Hindi sapat na ninakawan siya nito. Gusto nitong burahin ang kanyang pag-ira sa mundo. Ngunit ang galit ni Andrea ay napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Tumingin siya kay Ate Reyes na pumasok din sa silid. "Attorney, ituloy ang lahat ng kaso. Qualified attempted murder. At isama niyo ang ebidensya ng sabuatan nila ni Lola Amara kung mayroon man. I want them to feel the full weight of the law." "Wait, Andrea," singit ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya. "Hindi lang legal na aksyon ang gagawin natin. If Marco wants to play dirty, we will show him what real power looks tulad na. Simula bukas, lahat ng assets ng Ilagan Construction na nasa ilalim ng pangalan niya ay tuluyan ng i-freeze ng regional headquarters. He will have nothing left, not even for a lawyer." Samantala, sa gitna ng ballroom, si Lola Amara ay nakatayo pa rin, tila isang estatwa ng kahihiyan
habang ang mga panauhin ay nagbubulungan at nakatingin sa kanya ng may panghahama. Ang kanyang pagtatangka na hiyain si Andrea ay bumalik sa kanya. Ngayon, siya ang ina ng isang kriminal na sumubok pumatay sa gitna ng publiko. Dahan-dahang lumabas si Andrea mula sa silid. Kasunod si Gabriel at Sir Robert. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo siya sa harap ng mikropo o sa entablado. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, bagkus ay umalingaw ito ng may dangal. Sa lahat ng narito, humihingi ako ng paumanhin sa nangyari, simula niya. Ngunit ang gabing ito ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa katotohanan. Si Marco Ilagan ay hindi na bahagi ng kumpanyang ito at hindi na siya bahagi ng buhay ko. Ang Ilagan Construction ay muling magbubukas sa ilalim ng bagong pangalan, The Valdez Legacy. At sa bawat brick na itatayo namin, itatayo rin namin ang husti, siya para sa mga taong inabuso ng kapangyarihan. Isang masigabong palakpakan ang sumabog sa buong bulwagan. Ang mga tao ay tumayo hindi lang bilang paggalang sa bagong direktor, kundi bilang paghanga sa isang reynang hindi natibag ng bala o ng pagtataksil. Nang matapos ang gabi, habang inihahatid ni Gabriel si Andrea sa kanyang sasakyan, tumigil sila sa ilalim ng maliwanag na buwan. Why are you doing all this, Gabriel? Tanong ni Andrea. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at kuryosidad. Hindi mo naman kailangang ilagay ang sarili mo sa panganib para sa akin? Humarap si Gabriel sa kanya. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng misteryo, song-anyo sa kanyang muka. Dahil 6 na linggo na ang nakalilipas, nangako ako sa sarili ko na kapag nahanap kitang muli, hinding-hindi na kita hahayaang lumuhod sa ulan ng mag-isa. And because that anchor keychain I gave you, it's not just a symbol of stability. It's a promise that I am here to stay. Ngunit bago pa makasagot si Andrea, isang pamilya na sasakyan ang huminto sa likod nila. Bumukas ang pinto at lumabas si Bianca, na mukhang gulo-gulo ang buhok at nanginginig sa takot. Andrea, pakiusap, tulungan mo ako! Sigaw ni Bianca habang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Hinahabol ako ng mga taong pinagkakautangan ni Marco. Wala akong mapupuntahan. Ang baby? Kailangan ng baby ng tulong. Napatigil si Andrea. Isang huling pagsubok sa kanyang puso. Tutulungan ba niya ang babaeng sumira sa kanyang buhay? O hahayaan niya itong anurin ang sarili nitong kasamaan? Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang imahe ni Bianca na nakaluhod sa basang semento ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang babaeng dati ay puno ng yabang. Ang babaeng pumasok sa tahanan ni Andrea at itinuring ang sarili na bagong reyna, ay ngayon ay parang isang basang sisiw na nanginginig sa takot. Ang kanyang mamahaling damit ay may bahid ng putik, at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng panunuya, kundi purong desperasyon. Andrea, please. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong marami akong pagkakamali. Ang boses ni Bianca ay basag, humahalo sa banayad na ihip ng hangin sa gabi. Pero ang baby, wala siyang kasalanan. Ang mga taong pinagkakautangan ni Marco, wala silang awa. Sinasabi nila na kailangan kong magbayad para sa mga nakaw na pondo ni Marco. Wala na akong matatakbuhan. Nanatiling tahimik si Andrea. Tiningnan niya si Bianca ng may halong pait at matinding pagod. Ang bawat luhang inilalabas ni Bianca ay tila mga peking hiyas sa kanyang paningin. Naalala ni Andrea ang gabi nang palayasin siya sa ulan. Ang gabi kung saan si Bianca ang tumatawa sa likod ng pinto habang siya ay nananalangin na sana ay may matira pang kaunting awas sa kanilang mga puso. Bianca, tumayo ka! Ang boses ni Andrea ay kasing lamig ng semento. Ang pagluhod mo ay hindi mabubura ang 10 taon ng paniniramo sa pamilya ko. At ang batang yan, huwag mo siyang gamitin na panangga sa mga kasalan ng ikaw mismo ang gumawa. Pero Andrea, mamatay kami sa kalsada! Sigaw ni Bianca. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa laylayan ng damit ni Andrea. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang braso ni Andrea. Isang protektibong galaw na tila nagsasabing hindi niya hahayaang madungisan ang katahimikan ng babae ng anumang dumi mula sa nakaraan.
Tumingin si Gabriel kay Bianca nang may matinding pagkasuklam. Ms. Salvador, the police are on their way. If you really want protection, surrender yourself as a witness against Marco. That is the only way you can be safe from those creditors. Ang baritonong boses ni Gabriel ay tila isang hatol na walang apela. But don't expect Ms. Valdez to open her home or her heart for you. You've exhausted all the mercy this world could offer you. Isang golden moment ang namayani nang humarap muli si Andrea kay Bianca. Hindi galit ang nasa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagtanggap. Tutulungan kita sa paraang legal, Bianca. Tatawagan ko ang aking mga abogado para siguraduhin na dadaan ka sa tamang proseso. Pero yun na ang huli. Huwag mo nang asahan na kikilalanin pa kita pagkatapos ng gabing ito. Habang isinasakay ng mga awtoridad si Bianca, tumalikod na si Andrea. Naramdaman niya ang init ng palad ni Gabriel sa kanyang likuran. Isang tahimik na suporta na nagbigay sa kanya ng lakas upang hindi na muling lumingon sa dilim. Kinabukasan, sa loob ng Quezon City Jail, ang marahas na tunog ng pagbukas ng rehas na bakal ay umalingaw-ngaw sa madilim na pasilyo. Si Marco, na ngayon ay nakasuot ng dilaw na uniforme ng preso, ay pilit na itinatago ang kanyang panghihina habang inihaharap sa kanyang bisita. Inakala ni Marco na si Andrea ang darating para makita ang kanyang pagdurusa. Inihanda na niya ang kanyang mga salita ng pagsisisi. Isag huling pagtatangka na manipulahin ang damdamin ng kanyang ex-wife. Ngunit ang bumungad sa kanya sa kabila ng rehas ay hindi ang mukha ni Andrea, kundi ang matikas at nakapanging ilabot na presensya ni Gabriel Montenegro. "Sino ka? Nasaan si Andrea?" Asik ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. She doesn't need to see you, Marco. I am here to make sure you understand the situation, sabi ni Gabriel habang dahan-dahang inaayos ang kanyang cufflinks. The Valdez legacy is now officially part of the Montenegro Group's global network. Everything you tried to steal is now under my protection, including Andrea. Tumawa na mapait si Marco. Proteksyon? Ginagamit mo lang din siya, gaya ng ginawa ko. Akala mo ba ay mahal ka niya? Ginagamit ka lang niya para makapaghiganti sa akin. Lumapit si Gabriel sa rihas. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng kamatayan. There's a huge difference between us, Marco. You saw her as a tool. I see her as my life. And regarding the child she's carrying, alam mo na ang totoo. That child is a miracle you never deserved. At sisiguraduhin ko na ang tanging pangalan na malalaman ng batang iyon ay ang pangalang magbibigay sa kanya ng danggal, hindi ang pangalan ng isang magnanakaw na tulad mo. Tila isang madiing sampal sa kaluluwa ni Marco ang mga salitang iyon. Ang katotohanan na ang babaeng itinuring niyang baog at walang silbi ay ngayon ay protektado ng isang lalaking mas makapangyarihan sa kanya at nagdadala ng buhay na kailanman ay hindi niya maibibigay, ang tuluyang nagpabagsak sa kanyang espiritu. No, hindi ito maaari. Andrea is mine. Huling hiyaw ni Marco habang kinakaladkad siya ng mga gwardi, ipabalik sa kanyang selda. Nuwit ang tanging sumagot sa kanya ay ang tunog ng mabigat na pintong bakal na tuluyan ng nagsara sa kanyang mundo. Nang lumabas si Gabriel sa presinto, sinalubong siya ni Andrea sa labas. Ang hangin ay sariwa, at ang sikat ng araw ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa sa kanyang muka. "Tapos na ba?" tanong ni Andrea. It's over, Andrea. "Wala na silang magagawa pa," sagot ni Gabriel habang pinabubuksan siya ng pinto ng sasakyan. Habang binabaybay nila ang daan, patungo sa isang tahimik na parke, isinandal ni Andrea ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang bawat tibok ng puso ng lalaki ay tila isang oyayin na nagpatahimik sa mga bagyo sa kanyang isipan. "Gabriel?" mahinang tawag ni Andrea. "Salamat sa pagiging anchor ko." Isang kilig moment ang namayani ng dahan-dahang hawakan ni Gabriel ang kamay ni Andrea at itapat ito sa kanyang mga labi. "And thank you, Andrea, for showing me that even the most broken hearts can still bloom." Ngunit sa gitna ng kanilang kapayapaan, isang maliit na pag-aalinlangan pa rin ang naiwan sa isip ni Andrea. Ang misteryo ng gabing yon, 6 na linggo na ang nakalilipas.
Sapat na ba ang pag-ibig ni Gabriel upang matanggap ang katotohanang baka ang batang ito ay hindi lang basta isang milagro, kundi isang susi sa isang nakalipas na hindi pa nila lubusang napag-uusapan? Ang pinto na dating madiing isinara sa kanyang mukha sa gitna ng hagupit ng ulan ay muling bumukas. Nuit sa pagkakataong ito, ang susi ay nasa kamay na ni Andrea. Ang tunog ng pag-ikot ng lock ay tila isang himig ng tagumpay na umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng napanis na pagkain at alikabok. Ang mga labi ng pagsasaya ni Marco at Bianca na tila ba naiwan sa gitna ng isang mabilis na pagtakas. Dahan-dahang naglakad si Andrea sa gitna ng sala. Ang bawat kasangkapan ay may dalang alaala. Ngunit ang mga ito ay nabahira na ng presensya ng mga traidor. Nakita niya ang isang mamahaling plaplo na basag sa sahig at ang mga kortinang siya mismo o nagtahi ay punit-punit na. Ang tahanan na binuo ng kanyang mga magulang ng may pagmamahal ay tila naging isang bangkay ng nakaraan. Palabasin ang lahat ng gamit na hindi sa akin. Ang malamig na utos ni Andrea sa mga tauhan na kasama niya. Lahat ng damit, lahat ng litrato, at lahat ng bakas ni Marco at Bianca. Ayokong may matirang kahit isang hibla ng kanilang pagkatao sa bahay na ito. Isang golden moment ang namayani ng lapitan ni Andrea ang malaking portrait ng kanyang mga magulang sa pader. Sa kabila ng kaguluhan, ang kanilang mga ngiti ay nanatiling payapa. Hinaplos niya ang salamin ng frame at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bagyong ito, naramdaman niya ang init ng kanilang presensya. Nandito na po ako, Papa, Mama. Nabawi ko na ang tahanan natin. Bulong niya habang ang isang mainit na luha ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang pisingi. Pumasok si Andrea sa lumang silid-aklatan ng kanyang ama. Ang lugar na dati ay bawal pasukin ni Marco dahil sa hindi maipaliwanag na takot nito sa mga lumang libro. Naupo siya sa likod ng malaking mesa na yari sa nara. Habang tinitingnan ng bawat sulok, napansin niya ang isang bahagyang nakaangat na bahagi ng sahig sa ilalim ng mesa. Gamit ang isang maliit na letter opener, dahan-dahang binuksan ni Andrea ang secret compartment. Sa loob nito ay may isang itim na notebook at isang lumang plaka ng kanta. Ngunit ang kumuha ng kanyang atensyon ay ang isang liham na selyado ng wax na may nakasulat na, "Para sa aking apo, kung sakaling hindi ko na maabutan ng iyong pagsilang." Nanginginig ang mga kamay ni Andrea habang binabasa ang liham. Ang katotohanang nakasaad doon ay tila isang dambuhalang alon na muling nagpayanig sa kanyang mundo. Ang kanyang ama ay matagal nang alam ang tungkol sa pamilya Montenegro. Hindi lang sila basta business partners, may isang mas malalim na ugnayan sa pagitan ng kanyang ama at ng ama ni Gabriel. Isang ugnayang nauwi sa isang pangako ng proteksyon na ngayon ay tinutupad ni Gabriel. Nagulat ka ba? Ang boses ni Gabriel ay banayad na nagmula sa pintuan. Nakatayo siya roon, pinagmamasdan si Andrea ng may paghanga at pangunawa. Gabriel, alam mo ba ito? Alam mo ba na ang mga pamilya natin ay matagal na magkakilala? Tanong ni Andrea habang ipinapakita ang liham. Lumapit si Gabriel at naupo sa tabi niya. Yun ang dahilan kung bakit kita hinanap, Andrea. My father's last wish was to find the daughter of his best friend and make sure she's safe. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang mahulog sa'yo ng higit pa sa ipinangakong tungkulin. Naramdaman ni Andrea ang isang matinding emosyon, isang halong pasasalamat at pagkalito. So, ang gabing yon, ang gabi sa bar, hindi ba yan coincidence? Humarap si Gabriel sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. It was a coincidence that I found you there, but it was destiny that I never let you go. I didn't know you were the Valdez I was looking for until that night ended, and when I found out, I vowed to destroy everyone who made you cry. Isang kilig moment ang namayani ng dahan-dahang ilapit ni Gabriel ang kanyang mukha sa kay Andrea. Sapat na para maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanilang mga labi, isang malakas na tawag mula sa labas ang bumasag sa katahimikan. Ma'am Andrea! Ma'am, may natagpuan po kami sa atik. Isang kahon na may pangalan nyo at ni Marco. Sigaw ng isa sa mga trabahador.
Napakunot ang no ni Andrea. Sumama siya sa attic at doon, sa gitna ng mga lumang kagamitan, ay isang kahon na puno ng mga sulat. Nang buksan niya ang isa, ang kanyang mundo ay tila muling gumuho. Ang mga sulat ay hindi galing kay Marco. Ang mga ito ay mga sulat ni Andrea para sa kanyang ama na hindi kailanman nakarating dahil hinarang at itinago ni Marco sa loob ng maraming taon. Ngunit ang pinakamasakit na nadiskubre niya ay ang isang legal na dokumento sa ilalim ng mga sulat. Isang dokumento na nagpapatunay na si Marco ay may iba pang pamilya, isang asawa at anak sa probinsya, bago pa man sila ikasal ni Andrea. Ibig sabihin, ang 10 taon ng kanilang kasal ay hindi lang basta puno ng pagtataksil. Ito ay isang malaking kasinungalingan simula pa sa unang araw. Ang kanilang kasal ay void ab initio, walang bisa mula sa simula. Hayop ka, Marco. Bulong ni Andrea, ang kanyang galit ay hindi na lang basta apoy kundi isang malamig na pot na nagpatigas sa kanyang puso. Lumingon si Andrea kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay naglalagablab. Gabriel, I want him to suffer more. I want him to know that he never owned me and he never will. 10 taon akong nabilanggo sa isang sumpa na inakala kong sagrado. Ngunit sa dulo, isa lamang pala akong biktima ng isang mahusay na manloloko. Ang mga salitang ito ay tila isang mapait na laso na nakapulupot sa lalamunan ni Andrea habang nakatingin siya sa dokumento ng bigamy ni Marco. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng silid-aklatan ay tumama sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin, tila mga piraso ng kanyang nakaraan na dahan-dahang naglalaho. Hindi na sakit ang naramdaman niya, kundi isang uri ng paglaya. Kung ang kasal nila ay walang bisa mula pa noong simula, ibig sabihin, hindi siya kailanman naging asawa ng isang traidor. Siya ay nanatiling Andrea Valdez, malaya, buo, at walang bahid ng dumi ni Marco. Andrea, everything is ready. Ang baritonong boses ni Gabriel ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Nakatayo ang lalaki sa may pinto. Suot ang isang simpleng puting polo na nakatupi ang mga manggas, nagpapakita ng kanyang pagiging handang tumulong sa pag-aayos ng bahay. Salamat, Gabriel. Attorney Reyes is already filing the petition for the declaration of nullity. With this evidence, Marco's claim to any part of my inheritance is officially dead. He was never my legal husband, sagot ni Andrea. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng isang dekada. Isang golden moment ang namayani nang lumapit si Gabriel at kinuha ang mga lumang gamit sa itaas ng mesa. Huwag mo nang isipin ang mga papel na yan. Today is about reclaiming your space. Saan mo gustong simulan? Tumingin si Andrea sa malaking silid na dati ay opisina ni Marco, isang lugar na puno ng kasinungalingan at lihim na transaksyon. Gusto kong gawin itong nursery, Gabriel. Gusto kong ang bawat sulok na dati ay amoy ng pagtataksil ay mapalitan ng amoy ng pulbos at pag-asa. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. That is a beautiful idea, Andrea. I'll have the best interior designers here tomorrow. Pink, blue, or maybe white for a fresh start? White. Gusto ko ng kalinisan, bulong ni Andrea. Habang naglilinis sila, isang dambuhalang truck ng basura ang huminto sa tapat ng bahay. Isa-isang itinapon ng mga tauhan ni Andrea ang lahat ng kagamitan ni Marco. Ang kanyang mga mamahaling sapatos, ang kanyang mga trophy na nakuha sa pandaraya, at ang kanyang paboritong leather chair. Ang bawat kalabog ng mga gamit na bumabagsak sa truck ay tila isang kabanata ng buhay ni Andrea na tuluyan ng isinasara. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-aayos, ang tunog ng isang marahas na pagbusina sa labas ng gate ang nakuha ng kanilang atensyon. Pagbukas ng gate, bumadya ang isang lumang sasakyan at lumabas doon si Lola Amara, kasama ang isang babaeng tila galing sa probinsya at isang batang lalaki na may pagkahahawi kay Marco. Andrea, akala mo ba ay matatapos mo kami ng ganun na lang? Hiyaw ni Lola Amara. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at put. Kung ayaw mong tulungan ng anak ko, harapin mo ang tunay na pamilya ni Marco. Ang batang ito, siya ang panganay, siya ang may karapatan sa lahat na mayroon si Marco.
Napatigil ang mga trabahador. Ang mga kapitbahay ay nagsimula ng manood mula sa kanilang mga bintana. Ang drama ng pamilya Ilagan ay tila ayaw pang matapos. Hinarap ni Andrea ang matandaan ng may mataas na no. Lola Amara, nakalimutan niyo na ba? Lahat ng mayroon si Marco ay galing sa akin at dahil ang kasal namin ay walang bisa, wala siyang maibibigay na kahit ano sa pangalawang pamilya niya o kahit sa inyo. Kung gusto niyo ng pera, hingin niyo sa anak niyong nasa kulungan. Wala kang puso! Sigaw ng babaeng kasama ni Lola Amara, ang unang asawa ni Marco na si Elena. Pinaniwala niya ako na nagtatrabaho siya sa Maynila para sa amin, pero ikaw? Ikaw ang dahilan kung bakit niya kami kinalimutan. Naramdaman ni Andrea ang awa para sa babae. Ngunit hindi siya papayag na muling maging biktima. Elena, hindi ako ang kaaway mo. Pareho tayong niloko ni Marco. Pero ang kaibahan, ako ay tumayo na. Kung gusto mong bigyan ng magandang kinabukasan ng anak mo, huwag kang umasa sa isang kriminal. Umasa ka sa sarili mo. Isang kilig moment ang namayani ng biglang umakbay si Gabriel kay Andrea sa harap ng lahat. The Valdez residence is no longer accepting visitors who bring nothing but toxicity. Attorney Reyes is here to handle any legal claims. Now, please leave before we call the authorities for trespassing. Ang otoridad sa boses ni Gabriel ay sapat na para mapatahimik ang lahat. Napilitang bumalik sa sasakyan si Lola Amara at Elena, bitbit ang kanilang kahihiyan. Nang muling tumahimik ang paligid, lumingon si Andrea kay Gabriel. Hindi yata matatapos ang gulo hanggat hindi sila tuluyang nawawala sa landas ko. They are just shadows of the past, Andrea. Shadows cannot hurt you when you are walking towards the light. Sagot ni Gabriel habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ni Andrea. Ngunit habang naglalakad sila pabalik sa loob ng bahay, isang misteryosong delivery man ang lumapit sa gate. May dala itong isang maliit na itim na kahon na may nakasulat na pangalan ni Andrea. Walang nagpadala, walang mensahe. Nang buksan ni Andrea ang kahon sa loob ng bahay, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Sa loob ng kahon ay isang lumang susi na may kalawang at isang litrato ng kanyang ama na may kasamang isang batang lalaki na hindi niya kilala. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na, "Ang sikreto ng Valdez ay hindi nagtatapos sa kumpanya. Hanapin mo ang pintong ito bago nila ito mahanap." Napatingin si Andrea kay Gabriel. Ang katahimikan sa pag-ita nila ay naging kasing lalim ng isang bangin. Sino ang batang nasa litrato? At anong pinto ang tinutukoy ng kanyang ama? Ang misteryo ng maliit na itim na kahon ay tila isang huling piraso ng puzzle na kailangang mabuo bago tuluyang mahanap ni Andrea ang kapayapaan. Hawak ang lumang susi na may kalawang, naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga daliri. Tiningnan niyang muli ang litrato, ang kanyang ama na may malapad na ngiti, at ang isang batang lalaki na may matatalim na mata ngunit may malambot na anyo. "Gabriel, tingnan mo ang batang ito," mahining sabi ni Andrea. "May pamilyar sa kanyang mga mata." Lumapit si Gabriel at kinuha ang litrato. Isang golden moment ng pagkilala ang sumilay sa kanyang mukha. Isang ekspresyong naghahalo ang gulat at isang malalim na lungkot. "Andrea, ang batang ito ay ako. Ngunit ang litratong ito ay kinuha bago pa man pumanaw ang aking ina. Yon ang huling pagkakataon na nakita ko ang iyong ama bago kami lumuwas ng Singapore." Ibig sabihin, ang ugnayan natin ay hindi lang basta pangako sa negosyo? Tanong ni Andrea. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. "Hindi, Andrea. It was more than that." Sagot ni Gabriel habang iginigiya si Andrea patungo sa ilalim ng hagdan kung saan may isang dingding na nababalot ng makapal na wallpaper. "Ang susi na hawak mo, alam ko kung saan ito gagamitin." Gamit ang dulo ng susi, tinanggal ni Gabriel ang isang bahagi ng wallpaper. Isiniwalat ang isang maliit at nakatagong butas ng susi. Nang iikot ni Andrea ang susi, narinig ang banayad na pag-click ng mekanismo. Isang tunog ng pagbubukas, hindi lang ng pinto, kundi ng katotohanan. Dahan-dahang bumukas ang isang bahagi ng dingding, isiniwalat ang isang silid na puno ng mga dokumento, mga pinta, at isang maliit na altar. Doon, sa gitna ng silid,
ay isang huling testamento mula sa ama ni Andrea. Nakasaad doon ang tunay na dahilan kung bakit niya pinagkatiwalaan ang mga Montenegro. Hindi lang dahil sa pagkakaibigan, kundi dahil ang pamilya Valdez at Montenegro ay nagkaroon ng isang lihim na kasunduan upang protektahan ang mga lupain ng bayan mula sa mga mapagsamantalang tao, tulad ni Marco at ng pamilya Ilagan. At ang pinakaimportanteng bahagi, isang trust fund na nakapangalan hindi kay Andrea, kundi sa kanyang magiging anak na nakasaad na magiging simbolo ng pagpapatuloy ng legacy ng dalawang pamilya. Alam ni Papa. Alam niya na darating ang araw na ito, bulong ni Andrea habang hinahaplos ang sulat kamay ng kanyang ama. He knew I would find my way back to you, Gabriel. Sa gitna ng emosyonal na pagtuklas na iyon, hinarap ni Andrea ang huling takot sa kanyang puso. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Gabriel. Gabriel, may kailangan akong itapat sa iyo, simula ni Andrea. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katapangan. Ang gabi sa bar, noong gabi ng kaarawan ko, ang lalaking tumulong sa akin. Ikaw ba talaga iyon? Or ito ay bahagi lang ng plano mong protektahan ako? Huminga ng malalim si Gabriel at hinawakan ang magkabilang kamay ni Andrea. Andrea, nung gabing yon hindi ko alam kung sino ka. Nakita ko lang ang isang babaeng wasak ang puso at kailangan na masasandigan. I stayed with you not because of a mission, but because I felt a connection that I couldn't explain. Nang malaman ko ang totoo kinabukasan, dun ko napagtanto na ang tadhana ay may mas malaking plano para sa atin. Ang baby na dinadala mo, he or she is the fruit of that destiny. Hindi yon pagkakamali, Andrea. It was the beginning of our truth. Isang kililig moment ang namayani ng dahan-dahang halikan ni Gabriel ang noo ni Andrea. Isang halik na puno ng paggalang at pangako. Ang bigat na dinadala ni Andrea sa loob ng 6 na linggo ay tila naglaho, pinalitan ng isang matamis na katiyakan. Paglipas ng ilang araw, dumating ang huling hatol ng korte. Marco Ilagan was sentenced to life imprisonment without the possibility of parole para sa qualified attempted murder at economic sabotage. Si Bianca naman ay naging state witness at binigyan ng pagkakataong magbagong buhay sa malayo. Ngunit kailanman ay hindi na muling makakatapak sa mundo ng mga Valdez. Sa araw ng muling pagbubukas ng kumpanya, na ngayon ay tinatawag na Valdez Montenegro Global, tumayo si Andrea sa harap ng gusali. Nakasuot siya ng isang puting-puti na power suit, ang kanyang tiyan ay bahagya ng bumabakas sa ilalim ng tela. Kasama niya si Gabriel, na hindi humihiwalay sa kanyang tabi. Isang golden moment ang namayani ng hilingin ni Andrea ang katahimikan ng lahat bago gupitin ang ribbon. Ang tagumpay na ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa lahat ng babaeng pinaniwalang wala silang boses, para sa lahat ng pusong dinurog ng pagtataksil at para sa bawat taong bumangon mula sa sarili nilang abo. Ang Valdez legacy ay hindi lang tungkol sa mga gusali. Ito ay tungkol sa katapatan na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Habang pinuputol ang ribbon, isang masigabong palakpakan ang umalingaw, now sa buong syudad. Tumingala si Andrea sa langit, kung saan ang araw ay maliwanag na sumisikat, tila isang basbas mula sa kanyang mga magulang. "We did it, Andrea!" bulong ni Gabriel sa kanyang tenga. "No, Gabriel," sagot ni Andrea habang nakatingin sa kanyang bagong mundo. "We are just beginning." Sa huling sulyap ni Andrea sa kanyang wedding ring na dati ay suot niya, na ngayon ay nakalagay na sa isang display case sa kanilang museum, napagdanto niya na ang tunay na corona ay hindi ang titulong regional director, kundi ang kalayaang magmahal muli ng walang takot at ang kapayapaang dulot ng katotohanan. 3 taon ang mabilis na lumipas. Tila isang agos ng ilog na dahan-dahang humuhugas sa bawat bakas ng pait at putik mula sa nakaraan. Ang hapdi ng kahapon ay naging isang malalim na aral, at ang bawat luhang ibinuhos ni Andrea ay tila nagsilbing ulan na nagpatubo sa isang mas matatag at mas magandang hardin ng kanyang buhay. Sa dalampasigan ng Batangas, kung saan ang langit ay hinahalikan ng kulay asul at kahel na takip silim, nakaupo si Andrea sa isang dyan sa ilalim ng puno ng niyog.
Ang banayad na ihip ng hangin ay nagdadala ng amoy ng dagat at ng halimuyak ng mga bulaklak sa paligid. Sa kanyang kandungan, mahimbing na natutulog ang isang batang lalaki na may 3 taong gulang, ang maliit na si Andres. Ang bata ay may matatalim na mata na katulad ng sa kanyang ama, ngunit ang ngiti nito ay kasing amo ng kay Andrea. "Mama, play?" Bulong ng bata sa kanyang panaginip, habang ang maliliit nitong daliri ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Andrea. Isa golden moment ng kapayapaan ang namayani ng haplusin ni Andrea ang buhok ng kanyang anak. Dito niya nahanap ang tunay na kahulugan ng salitang lunas. Ang bata ay hindi lang basta bunga ng isang gabi, kundi siya ang simbolo ng muling pagbangon ni Andrea mula sa mga abo ng pagtataksil. "Nandito na ang papa." Ang malalim at malambing na boses ni Gabriel ang bumasag sa katahimikan. Naglakad si Gabriel patungo sa kanila, bitbit ang isang tray ng sariwang prutas at gatas. Wala na ang kanyang formal na suit, nakasuot siya ng isang simpleng puting linen na damit. Ang kanyang muka ay puno ng isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng kahit anong posisyon sa kumpanya. Naupo siya sa tabi ni Andrea at dahan-dahang hinalikan ang nona mag-ina. How was the board meeting today? Tanong ni Gabriel habang tinitingnan ng asawa ng may paghanga. "Maayos. The Foundation for Abused Women is officially expanding to Visayas and Mindanao," sagot ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. "Gusto kong malaman ng bawat babae na meron silang mapupuntahan na ang kanilang halaga ay hindi natatapos kapag sila ay iniwan o niloko." Nabalitaan ni Andrea na si Marco ay nananatili pa rin sa loob ng piitan. Wala na ang pot sa puso ni Andrea para sa kanya. Ang pagpapatawad na ibinigay ni Andrea ay hindi para kay Marco, kundi para sa sarili niya, upang hindi na siya muling maging bilanggo ng galit. Si Bianca naman, ayon sa mga balita, ay namumuhay ng tahimik sa probinsya. Nagsisikap na palakihin ang kanyang anak palayo sa gulo na kanilang nilika. Kahit ang pamilya Ilagan ay tuluyan na ring naglaho sa eksena, iniwan ng kanilang sariling mga kasinungalingan. "Andrea," tawag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging seryoso ngunit puno ng pagmamahal. "You've built an empire. But more than that, you built a home. Thank you for choosing me to be part of it." Humarap si Andrea kay Gabriel, at sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, naramdaman niya ang ganap na kapayapaan. "Salamat din, Gabriel. Dahil tinuruan mo akong ang pag-ibig ay hindi dapat masakit. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kulungan, kundi isang malayang paglipad." Isang kilig moment ang namayani ng dahan-dahang magtagpo ang kanilang mga labi, isang halik na selyo ng kanilang katapatan at ng bagong buhay na kanilang binuo. Ang anchor keychain na dati ay simbolo ng pag-asa ay suot na ngayon ni Andrea bilang isang pendant, isang paalala na sa bawat bagyo, merong sandigan. Sa huling bahagi ng kanyang pagmumuni-muni, tiningnan ni Andrea ang malawak na karagatan. Napagtanto niya na ang buhay ay parang dagat. May mga pagkakataong ito ay marahas at nananakit, ngunit ang bawat alon ay laging bumabalik sa dalampasigan upang magdala ng mga bagong simula. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi ang pagpili na hindi na muling masaktan ng nakaraan. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng lakas sa gitna nito. At ang aral nga nais ning iwan sa bawat makikinig sa kanyang kwento ay ito: huwag mong hayaang ang ibang tao ang magsulat ng iyong katapusan. Ikaw ang reyna ng iyong sariling tadhana, at ang iyong korona ay hindi nanggagaling sa ibang tao, kundi sa iyong sariling danggal at katatagan. Habang lumulubog ang araw, dahan-dahang pumasok ang pamilya sa loob ng kanilang tahanan. Ang mga ilaw ng bahay ay tila mga bituin na nagniningning sa gitna ng kadiliman. Isang tahanang puno ng katotohanan, tawanan, at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mababasag. Dito nagtatapos ang kwento ni Andrea, ngunit ang kanyang legacy ay mananatiling buhay sa bawat pusong ng Arap na muling sumibol mula sa abo.